Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, at nubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos. Ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop upang sa lupaing ipinangako, kami ay makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalunbon. Inidlat ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-bukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambahayang Israel at sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, sanggurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yung lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimitihing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Sa akin ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwanan ang siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Pagbati po ng happy birthday sa mga may birthday ngayong araw na ito at sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Congratulations po sa inyo. Noon hong si Pope John Paul II ay nabubuhay pa, kada bansa na puntahan niya, pagbaba pa lamang ng eroplano, ay siya ay humahalik sa lupa. It is a symbolic gesture, marahil ng pagtanggap sa pupuntahan niya o kaya ay ng kababaang loob. Sa atin hong unang pagbasa, symbolic gesture din ho ang sinabi kay Propeta Ezekiel ng ating Panginoon. At ano ang sabi? Kainin mo ang aklat na ito. Mahirap naman hong kumain talaga, literal ng aklat. Dito sinasabi na ang aklat na ito ay mapait pero mabisa. Na para hubang sinasabi kay Propeta Ezekiel bilang isang propeta, sapagkat ang ibig sabihin ho ng propeta ay dalawang salita, ayan pro, ibig sabihin ay on behalf. Panay, sa salitang Grego o Hebreo, na nangagahulugang to speak on behalf of God. Kaya dito sa Propeta Ezekiel, yung pagtanggap niya sa salita ng Diyos ay ang aklat na ito ay mapait. Pero pag ninamnam at isinabuhay, ito ay mabuti. Di ho ba tayo may kasabihan na ay nilunok ko na ang aking pride. Meron pa hong sinasabi na hindi ko masikmura ang kaniyang ginawa o ginagawa. Dito, yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos ay ano ba talaga? Minsan, masakit sa pandinig kasi sinasalungat natin.
yung pagtanggap sa salita ng Diyos ay hindi natin matanggap-tanggap sapagkat tayo ay tinatamaan. Pero pag ito'y ninamnam natin, masakit man sa pandinig, pero ano naging bunga nito? Maganda. Ay ganyan din naman ho, pag nainom ng gamot lalo tigit sa bata. Ang mga bata minsan, uutuin mo pa eh. O, inom na, inom. Para lamang mapait ang gamot, pero ito ay mabisa. Sa atin hong ebanghelyo, ay binibigyan ho tayo ng halimbawa ni Jesus kung papaano tayo makakapunta sa kaharian ng langit. At ito'y paghahalintulad sa isang bata. Alam naman natin na mga bata ay may mga magagandang katangian. Pero may ilan din naman hong masasamang katangian ang mga bata. Pero in general, ay marami ho tayong matututunan diyan. Yun nga hong kwento na mayroon hong 3 bata na napakaingay sa tabi ng kumbento, naglalaro. Ay narinig ni Father at ang sabi ni Father, "Oh, bakit ka iingay ninyo? Ay ano gang inyong pinagtatalunan?" Ay sabi nung 3 bata, "Father, ay amin hong pinagtatalunan kung sino hong pinakamagaling magsinungaling, ay siya ang mananalo." Sabi nung pare, kayo, kababata pa ninyo, ay puro kasinungalingan na kagad. Samantalang ako'y nung bata pa, hindi ako nagsisinungaling. Sabi nung isang bata, "Father, panalo na ho kayo." Pati naman si Father nadamay pa. Ay yung bata, ay alam ho natin na mawalay lamang sa manggulang ay nag-aatungal, naiyak. Yung pagiging dependent ho niya sa magulang. At isang magandang katangian ng bata ay yun hong pagiging mababa ang loob. Mapagkumbaba ho ang bata. Ay alam naman ho natin yung bata, kung kahit anong isuot ho niyan eh. Tanda ko nung ako ay bata pa eh. Kahit gusto ko yung hawi ng aking buhok, ay hindi ko magawa. Ay tangina ang magsusuklay. Kaliwa kanan. Ay wala ka namang magawa. Kahit anong ipasuot sa iyo, ayos din naman. Antong bata, may mababa ang loob eh. Lalo na nga ho, mga bata ngayon, pag ho yan ay nag-aaway. Mag-aaway, mamaya isaglit lamang, ibati na uli. Pexman, bati na tayo. Sige, bati na ulit. Magkalaro na uli yan. Bakit ang matatanda? Pag nag-away, ay, overdead my body eh. Ay, patay na, hindi pa mabisita eh. Dahil lamang sa pag-aaway. Kasi, wala ho yung kababaan ng loob. Anong sabi ni San Agustin? If you want to enter the kingdom of God, 3 bagay. Humility. Pangalawang bagay, humility. Pangatlong bagay, humility. At ito ho, napakahirap. Kaya ho sa langit, wala hong mapapride. Lahat ho dyan ay may mababa ang kalooban. Itong mga batang ito ay napakatapat naman eh. Lagi anong sabi ng ina, anong ginawa ng iyong daddy? Mga bata, hindi magsisinungaling yan. Kasi alam niya ng katotohanan eh. At suguin mo kadaling pagsabihan. Kung ano yung sinabi mo, yun ang sasabihin ng bata. Ay naalala ko minsan nung isang simbang gabi, ay di naman sa isang barangay, ay parang ako ay nakapagbanggit ng numero, ay nakatama. Ay ginaumagahan, ako ay nagmisa dito sa simbahan. Pagkatapos ko ng misa, ay may lumapit sa aking bata at nag-bless. Sabi ng mother, "Father, bless you. Good morning. God bless you." Ay nung kuya, alis na. Sabi ng bata, "Father," pinapatanong ho ng inay, "ano hong tatama?"
Nakita mo naman yung batang walang kamuwang-muwang, ay nasugo pa eh. Ito mo kung ano sabihin mo sa bata, ay siyang gagawin. Bakit? Sapagkat ang bata ay mura ang kaisipan. At tunguna naman ang mga bata ay hindi, second class ho sila. Hindi sila ibinibilang. Lalo na ho sa kultura ho ng mga Hudyo. Kaya sabi natin, Panginoon, matulad kayo sa mga bata, may malinis na puso. Ano sabi natin sa bata? Minsan, kakute ng batang nga rin, pagkakakute-cute. Sana hindi na rin lumaki. Kahit amusin, kahit ang sipon ay natulo. Ang kabango-bango ni Utoy, kabango-bango ni Ining, ay nung lumaki na. Ay sarap ng ibaon. Ay ganyan na mga bata. Kahit para sa atin, sabi ni Jesus, ang mga bata na ito, bagamat ang mga yan ay walang nagagawa sa lipunan. Pero, yung katapatan at kagandahan ng loob, yan ang inyong tularan. At panghuli, sabi sa ating Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Jesus, pag nawala yung 99 na iyong alaga, o nawala yung sa 100 na may alaga ka, na hayop, o ano pa man, pag nawala yung isa, iiwan mo yung 99, hahanapin mo ang isa. Para naman nung impractical iyon. Ay kung ikaw ay may alagam na 100 baka, nawala ang isa, iiwan mo yung 99. Aba, ay paano kung yung 99 naman ang mawala? Ay di mas madami. Ano sasabihin natin? Alay, hayain na. Iisa naman. Pero sa Diyos, hindi. Sa Diyos, lahat tayo ay mahalaga. Handang iwan yung 99 na yan para hanapin lamang yung isang tao na nagkasala na ito. Bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo mawawalay sa Kanya. Bakit? Tayo ay galing sa Kanya. Marahil sa atin, wala nang kwenta. Marahil sa atin ay parang baliwala na. Pabayain na. Pero sa Diyos, bawat tao ay mahalaga. Bawat tao ay priceless. Bakit? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. You are precious. You are valuable in the eyes of God. Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Ang inyong tugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan, naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno, naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang, naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at iyong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa Langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon.
Ama, pakinggan mo po ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagalob mo po sa amin ang kababaang loob ng isang bata sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha kalugdan mong mga alay na iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sanawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Kita sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwas sa sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiling pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisin na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Marina na ng Diyos ni Poong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo. At ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ang kaharian mo, sumigit ang loob mo, dito sa lupa at sa langit. Iyan kami ngayon ang kami sa iniling po namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. O minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakakinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, umayo ng tagalayang kapayapaan, upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat Salamat sa sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.